heavenly heights. Father, we thank you po sa araw na po. We thank you for leading us po sa bawat sambahan po. And Father, as we are here tonight, may we ask for your holy angels and your Holy Spirit to join us. Panginoon, sana po sa gabing ito, mas lalo po natin kayo ma-encounter at makilala po ng bawat isa. At the end of the day, Panginoon, we find ourselves at your feet closer to you. Father, forgive us from everything and thank you for sustaining us, the needs, and thank you for keeping us alive for this day. Father, we praise you and we thank you. In Christ's name we pray. Amen. Yan, magandang gabi sa ating lahat mga kapatid. Magandang gabi. Magandang gabi po mga kapatid. Ayan, kamusta po yung araw natin? Buti. Sabi nila, masaya. Masaya mo ba? Ayan. Yun, dapat ganyan. Masaya ako. Ayan, bigyan nyo ng konting energy para totoo. Ayan, so ngayon po, pangilang gabi na po natin ng ating BOY. Pang-tatlo. So tama po kayo, pangatlong gabi na po natin. So kamusta po yung encounter natin kay Jesus? Ano na po bang mga natuklasan natin tungkol kay Jesus, mga kapatid? Yan. So syempre, kayo lang din po yung makakasagot niyan. At ngayong gabi po, bago po tayo tumuloy sa ating program, ay dating gawin, syempre, magkakaroon muna tayo ng question and answer. Ready na ba kayo? Ready na ba kayo? Ay, mukhang hindi ba siya ready Kayo mag-alala mga kapatid, sabi ko sa inyo, walang maling sagot dito. Andito mo ba si Ate Jovelyn? Ate Jovelyn, taas kamay. Sino si Ate Jovelyn? Si Ate nakapula. Tara po dito sa taas. Tara. Madali lang to. Yan, si Ate Jovelyn. Pangalan? Ay, Jovelyn nga pala. Sige, ilang taon ka na? Bayan, umalan ka ba kagabi? Yun, nakita ko to kagabi. So ito, gusto mo magkaroon ng premyo? Natawag ka ba kagabi? Parang natawag ka kagabi, no? Si Reynold. Sige, bukod sa sayaw, ano bang talent mo? Di ka mahiya, pakita mo yung ganda mo. Wala tayo dito, pogi at magaganda. So ready ka na ba sumagot ng tanong, Ate Jovelyn? Sige, Brother Juros, tanongin mo nga si Ate Jovelyn. Para sa ating unang tanong sa gabi ito, ano ang tatlong S na binanggit ni Brother Joel kahapon? Yan, kung nakinig ka, alam mo yan. Natatandaan mo ba ano yung tatlong S? Sige, matatandaan mo yan, makinig ka lang. Para sa unang S, ano yung unang S? Sino po nakakaalam ng tatlong Wala S? nakakaalam? Ay, si Lady. Sige, dito ka lang. Upo ka muna dyan. Ate Lady, dito Ate Lady. Ayan. May nakaredy akong tanong sa'yo. Wait ka lang. Para sa unang tanong, ano po yung tatlong S? Pakilala ka muna natin. Good evening, I'm Lady Luper Tulan. And yung tatlong S po is Son of God, Service, and Salvation. Yun, tamang-tama, saktong-sakto. Tama ba, Brother Juros? Amen. Ayan. Dahil dyan, Ate Lady, meron kang highlighter, books. Ano? Ayan. Ito, Ate Juby. Ito na lang yung tanong para sa'yo. Makinig ka ba kahapon? Ito para sure lang. Ano? Makinig ka ng Health Express? Yung kay Ate Ligay. Di ba meron tayong celeb? Alam mo yung celeb? Yung pinag-aaralan natin about sa health. Di ba nung unang gabi, meron tayong, ano yung C? Choices. Ayan. Para sa nung second night, meron tayong letter E. Natatandaan mo ba kung ano yung letter E? Hindi na. Yung letter E, exercise. So para sa'yo, bakit mahalaga yung exercise?
Yan, para maging healthy, para makatulong sa katawan natin. Di ba? Ganun lang kasimple. Oh, gusto mo kulay? Yellow. Di ba? Yung exercise po, mga kapatid, mahalaga para po magkaroon ng healthy minds and healthy body. So, ayan, tama, Ate Jovelyn. Thank you! So, last na tanong. Sige, sabihin mo nga muna yung tanong, Brother Juros, para kahit pa paano makapag-isip mo sila ng sagot. Ayan, para sa ating pangatlong tanong. Saan galit ang Diyos? Saan galit ang Diyos? So, sino gusto sumagot? Si Ate Nispa. Tara. Natawag ka na ba kagabi? Sige, okay lang. Pero gusto mo pa ng book? Gusto mo sasagot ka lang or may premyo pa? Sagot lang. Sige, ano yung saan galit yung Diyos? Ayan, tama. So, natutunan natin kagabi na ang Diyos ay galit sa kasalanan. So, take it or leave it. Sige, bahala ka. I-share mo yan kung gusto mo i-share sa iba. So, ito naman para sa final nating final part ng Q&A natin. Ayun, may bago na pamigay. Sige, it's secret. Ayan, sino po dito yung umattend kagabi na makakapag-share ng natutunan nila about sa pinag-aralan kagabi? Kahit sino. Yan, Tara sis, dito. Si ating naka-blue. Yan. Kagabi pa na ito gustong sumagot eh. Hindi lang ito natawag kagabi. Sige. Pangalan? Juliet po. Julian? Juliet. Ayan. Ilang taon si Ate Juliet? 16. So, Ate Juliet, maaari mo bang ibahagi o i-share sa kanila yung natutunan mo sa lesson natin kagabi? Natutunan ko po na kahit anong pagkakamali at pagkakasalan natin sa Panginoon, is nandiyan pa rin po siya para gabayan tayo sa lahat ng mga bagay na napag-desisyon natin. At magiging ano tayo, dapat matuto tayo kapag kumbaba sa ating kapwa. Hindi dapat tayong lumitingin sa palabas o sa panabas na ano, dapat matuto tayo sa mga binibigay sa atin ng Panginoon at na-appreciate dapat natin yun. Ayun, amen. Tama na ang Panginoon ay mahal tayong lahat at handa niya tayong patawarin kahit ilang beses man tayong magkasala. Ayan. Salamat Ate Juliet sa pagbabahagi ng iyong natutunan kagabi. Ito pa sa ito. Yan. So yan, di ba ganun lang kasimple mga kapatid, madali lang yung ating mga tanong, kaya huwag kayong matakot. So meron pa tayong ditong book. Sino ba yung gustong mag-share ng realization, reflection, or something na natutunan nila kagabi? So sige, ito doon na natin to. Sino? Sino? Pag wala, bukas na natin ito ibibigay. Wala na. Sino? Maganda yung book na to. Ito ang Maganda yan, Alvin. Dali. book na 8 Secrets of Health. So mga kapatid, secret lang to. Kahit ako hindi ko pa alam kung ano yung nandito. Dali. So kapag napunta sa inyo to, malalaman nyo kung ano ba yung sinasabing secret dito. Sister Esther. Sino? Sister Esther po. Si Raymond? Esther. Ay, Ay, Sister Esther. Esther? Ah, sige po. Sister Esther. Kasi meron na din. Saang lugar po, saang bansa po galing Sister Esther? Ogong. Ugong, ayan, taga-Ugong. Sister Esther, sige po. Maaari niyo po bang i-share sa amin kung ano po yung natutunan natin kagabi? Ang tulong namin kagabi ay paano tayo magpapatawad sa ating kapwa. Yun. Kasi hindi natin alam minsan galit tayo na ano lang sa ating kapwa. Pero dapat isipin muna natin bago natin gawin sa ating kapwa. Yun, tama. Amen. Kung yung Diyos nga, pinapatawad tayo kahit tayo ay makasalanan. Ano ba tayong mga tao? Dapat marunong din tayong magpatawad. So, ayan. Ate Esther, salamat po dahil po dyan, nanalo ka po ng book na 8 Secrets of Health. So, maganda po yan. Isa pa! May isa pa tayo! Alvin. Sino ba? Gusto? Desperada. Dito.
Sa labas po. Sa labas. Mga nakikinig dyan. Sino ba? Sino ba? Sino ba? Wala Sa na. kanila naman, sa kanila naman. Sayang yung book. Magkano? Volunteer po namin si Sister Melanie. Melanie Wala. na po. Ikaw na. Ikaw na. Sister Melanie daw po. Kaya yan. Kaya. Dami tong natutunan eh. Dami tong kinuwento sa akin kahapon eh. Wow. Sister Melanie, share mo naman dito yung mga natutunan mo. Yan. Sister Melanie, pakilala po. Hi, hello po. Ako po si Melanie po. Ayan. Saan bansa ka po galing, Si Sister Elder Melanie? Nico Bitan pala. So may ano lang, Mindanao. Layo ah. Taga saan ka? Taga saan ka, Sister Melanie? Taga... Saan ba yun? Ikaw na. Basta Mindanao, ate ko lang po. May dalawa. Mindanao. Hindi, taga Bisalo po to. Kilala ko talaga to. Taga Bisalo po to dun sa may Caloocan. Yan. Galing pa po siyang Caloocan. Sige, Sister Melanie, konting pagbabahagi lang ng reflection or realization mo about sa topic natin kagabi. So, kagabi, hindi talaga ako nakaabot sa message, pero nakaabot ako sa DBS. So, during that study, natutunan ko na Jesus is sacrifice of in terms of people here on earth. Tapos, sa ating mga tao, hindi natin kailangan na umayon sa mas nakararami. Kailangan meron tayong personal understanding about the world and how we should cope sa pakikisama sa tao dito sa mundo. And hindi dapat tayo nakikiayon sa gawa and actions na kung ano yung ang tawag na to, pinapadala sa atin ng kaaway. Yan. Ayun, tama. Ang ganda nun ah. Dapat hindi tayo... Uy, teka lang. Meron kong premyo. Ayan. Dapat meron tayong mga personal na choices sa buhay natin. Gaya ng Health Express natin, di ba may choices tayo. Ayan. So, ayan. Salamat po sa mga nagbahagi ng kanilang mga sagot, kanilang mga natutunan. So, ngayong gabi, mga kapatid, tayo po ay patuloy na makinig at pwede tayo mag-notes para pag nag-ask kami ng question bukas ay makapag-share po tayo, di ba? So, ayan po mga kapatid. Ngayon po, amin pong babanggitin ang magiging flow ng ating pong program sa gabing ito. Yan, Brother Juros. Asan yung program natin? Ayan. Pinangunahan po tayo sa pag-aawitan ng ating pong praise team. Salamat po, Sister Mean, Sister Doreen, at Ate Samsam. Ayan. At sinundan po... Ay, si Amiel pala. Si Amiel pala, no? Sorry, si Sis Amiel pala yan nandito. At sinundan po yan ng opening song natin, Victory in Jesus. And then, followed by opening prayer na pinagkalob sa atin ni Sister Pia Simangan. At Welcome remarks ng inyong lingkod, Juro Sabilia. at Brother Edred Perez at nagkaroon tayo ng Q&A. At after namin dito mga kapatid, tayo pong muli ay makakarinig ng Health Express na pangungunahan po yan ni Sister Ruela Elcano. Ano kaya yung magiging topic natin ngayong gabi? Select, di ba? Anong letter na tayo? Letter L. Ano kaya yung L? Ano kaya yung L? Lion? Life? Ano kaya? Abangan natin mga kapatid. After ng Health Express, susundan po yan ng ministry music na ipagkakalo po sa atin ng Rockville Youth. At Discovery Bible Study ni Elder Joey Sabilia. after nyan, ni Elder Joey ay magkakaroon tayo muli ng DBS. Yan, magkaka-groupings po ulit tayo. At magpaproceed po tayo ng closing song, then closing prayer. At yun po yung magiging pagkakasunod-sunod ng program natin ngayong gabi. At ngayon po ay amin na pong inaanyayahan si Sis Ruela para po sa Health Express natin. So atin pong mag-focus po tayo mga kapatid. Yun lang po.
yan. Magandang gabi sa ating lahat mga kapatid, mga kaibigan. Ayan, sa ating pong third night ay mapapanood po natin at mapag-aaralan po natin kung ano ba ang kahalagahan ng, ano po yung L sa tingin nyo? Sa third night po natin ay liquid. So, panoorin po muna natin to at matuto po tayo habang nanonood. Hindi po ako siglahan. Nagkamali po kasi salang. Kaya po kasi ginawa. Ayan. Wala yan. Ayan. Hindi yan. Yan. Wait lang mga kapatid. Okay. Ito na po. Celebrations, liquids. Next to air, water is the most vital element needed for survival. Every day, intricate processes within your body use water to keep you alive. In fact, humans are about 70% water, which clearly shows that water does much more than just quench thirst. Studies show that water is the transport system within the body, the facilitator of digestion, a temperature regulator, a major constituent of the circulating blood, and a lot more. Clearly, water is the liquid of life. But how much water do we really need to stay hydrated and enjoy its benefits? In a healthy person, the rule of thumb is to consume enough throughout the day to ensure that the urine is clear. Begin your day by drinking water, because your body will be relatively dehydrated after sleeping. Then keep drinking water at regular intervals throughout the day. Staying hydrated is key to good health. Life couldn't exist without water. All your body functions require it. Water cleanses, refreshes, and powerfully aids your body's restoration. So yun, ano nga po ang pang third day? Ang pang third day natin ay liquids. So, sino po dito ang hindi pala inom ng tubig? So, mag-isip-isip na kayo mga kapatid dahil ang sabi dito, 70% ng body natin ay water. So, kailangan natin palaging hydrated mga kapatid. Kasi kapag tayo ay dehydrated, kapag hindi daw tayo pala inom ng water, ay possible na magkaroon tayo ng mga sakit. And then, ano pa po yung sabi doon? Possible din na magkaroon tayo ng dehydration. So kapag dehydrate tayo mga kapatid, magkakaroon tayo ng dizziness. May top. Tapos, magkakaroon din po tayo possible ng kidney or UTI. Tapos, pwede rin tayo magkaroon ng gallstones. Kasi, yung toxins na napupunta sa katawan natin sa mga kinakain natin is hindi na-flush ng water. So, mahalaga yung water kasi siya yung nagsisilbing taga-flush away ng mga kinakain at iniinom natin na yun, nagsisilbi siyang taga-flush ng mga kinakain at iniinom natin na kung ano-ano, like bumili tayo ng barbecue or ano. Pag umiinom tayo ng maraming tubig, napag-flush natin yon. So ano pa po, ang sabi doon, ayan, kapag tayo ay dehydrated, pwede tayong magkaroon ng headaches. Yun. Di ba alam nyo mga kapatid, kapag dehydrated tayo, masakit yung ulo natin. Kung sino man po naka-experience nun, totoo yun. Kasi kulang sa tubig. Kasi yung body nga natin, sabi doon sa video ay 70% water. So, kailangan natin ng water kasi nakapag-function yung katawan natin ng maayos kapag hindi tayo dehydrated o hydrated tayo. Then, sa health natin mga kapatid, mahalaga din yung tubig kasi pinapanatili nitong healthy yung katawan natin. Kasi yung pawis tsaka yung ihi, diba, naglalabas siya ng toxin. So, yung katawan natin, makikita sa katawan natin na healthy tayo, yung balat natin nag-glow, ganun. Kaya alam niyo na ang secret kung kung paano maging glowing. Uminom kayo ng maraming tubig. Tsaka kung paano maging healthy. Tubig lang. Tsaka
bukod sa tulog, tubig lang. Pag tinanong kayo mga kaibigan niya, sabihin niya tubig lang. Tsaka pahinga. Ayun. Ayun. Kailangan din pala natin ng uminom tayo ng tubig. Halimbawa, nag-exercise tayo, mga kapatid. Nag-exercise kayo. Kailangan yung palitan yung tubig o yung liquid na nalabas nyo kasi sa pawis, di ba? Pag nag-exercise kayo, maglalabas kayo doon ng pawis. So, kailangan mapalitan nyo yun para hindi kayo ma-dehydrate. Kung anong tinagal ng sweat nyo, ganun dapat yung iinumin yung tubig. Ilan nga yung iniinom na tubig kailangan? 8, diba? So, if ever na sumobra tayo doon, healthy din kasi yung pinaka minimum is 8, diba? Para ma-maintain natin yung water. Then, mga kapatid, ang minom din tayo ng water pagkagising natin. Kasi, ang sabi, pagka natutulog tayo, parang natutuyuan ng liquids yung katawan natin kasi nag-regenerate yung cells natin nun eh. O, diba? Pag natutulog tayo. Kaya kailangan paggising natin, iinom tayo ng tubig. So, ano ang gagawin pagkagising? Inom ng tubig. Ayun, iinom ng maraming tubig para mapalitan yung liquids na ginamit nung nagre-regenerate yung cells natin. Ayun. Yan. Kailangan natin ng liquids, mga kapatid, para maging healthy tayo. Ayan. Kailangan natin ng liquids para yung katawan natin mag-function ng maayos. Yung iba nga mga kapatid is nag-water therapy sila, diba? Kasi yung water talaga ay mahalaga sa katawan natin. So, ayun lang mga kapatid. Para maiwasan natin yung mga sakit na dehydration, gallstones, kidneys, kailangan po natin ng sapat na liquid sa ating katawan. Ano nga po yung masasabi po kasi natin kapag tayo hindi normal yung water intake natin. Yung normal po kasing ihi is light yellow. Kaya pag-isipan nyo na kung yun ay brownish, kung yun ba ay dark, pag-isip na kayo, kailangan nyo na ng maraming tubig. Or kapag sumasakit lagi yung ulo nyo, yun, tubig lang mga kapatid. So yun lang at sana ay maisip natin kung ano yung kalagaan talaga ng liquid o ng tubig sa ating katawan. Thank you po.
mag-dilute sa isang napakagandang kanta na ating pinagkaloob sa ating Panginoon. Napakaganda ng message ng kantang yun. Kay Jesus nang tayo kumapit, mga kapatid. Kumbaga, kung tayo may mga problema, kung tayo ay hindi papakalis sa sarili natin, kung meron tayong mga naiisip na mga bagay na kinalulungkot natin, meron tayong Jesus na matatawagan. So, sa gabi ito, mga kapatid, no, nawa ay na-bless tayo sa kanta pa lang, no? Napapuri natin sa Panginoon. At sa gabi ito, bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral muli tungkol sa ating Panginoong Jesus, tayo po ay manandali ang manalangin. Panginoon namin Diyos na nasa taas ng mga kalangitan, na siyang mapagpala sa lahat, aming Diyos ng buhay, ang aming Diyos na nagtubos sa amin, nagdalang sa aming Panginoon. Sa gabi nito, kami ay lubos na nagpapasalamat po sa inyong patnubay, sa inyong paggabay sa amin sa gabi nito. Kami ay nakarating ng mais. Ito, Panginoon, sa isang banan. Panginoon, sa gabi nito, sa aming pag-aaral, sa pakikinig ng inyong mga salita, Panginoon, nawa ang iyong banal na Espiritu ang siyang sumaamin, Panginoon. Gayun din ay bigyan kami ng karunungan mula sa inyo upang aming mga mapapakinggan sa gabi nito ay patuloy namin maisapuso, Panginoon. So Diyos, ang hangarin namin sa gabi nito ay nawa ang bawat isa ay maging mas malapit sa inyo. Maraming salamat, O Diyos, sa pagkakataon na inyong binigay at pinagkaloob sa amin. Muli, patawarin kami sa aming mga pupulang kasala sa mundo. At ito'y patuloy namin dinadalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. So, happy midweek mga kapatid. Happy midweek. So, this is the third night na po ng ating DOY. So, masaya ako. At narito pa rin po tayo, no? Lahat tayo na dito ay patuloy na gusto pang makilala ang ating Panginoon. So, sa mga gabing ating pag-aaral, no? Nawa may mga natutunan tayo. No, nung first night na pag-aralan natin, no? So, recap lang po. Na pag-aralan natin na ang ating Panginoong Jesus ay miyembro ng Trinity, diba? Na siya ay Diyos, no? Na nagdalang sa atin. Then, kagabi, nalaman din natin yung mga ministeryo ng ating Panginoon. Diba? Na ano ba yung naging mission niya dito sa ating mundo? Bakit siya ay pinagkaloob ng ating Diyos Ama upang mamatay at magsakripisyo para sa atin. At nalaman natin na ang dugo ng Panginoong Jesus ay siyang naglinis sa atin upang tayo ay merong malapitan, gayon din ay tayo'y papalapit sa ating Diyos Ama sa langit na nagbigay sa atin ng buhay. So sa gabi nito mga kapatid, ay dadako na tayo sa third night na may pamagat na Jesus, Creator and Savior. So sa gabi nito, nawa maintindihan natin na ang ating Panginoon ay isang nagdalang sa atin at gayon din ay naging Savior natin sa kasalanan. So, sige, next po. So, umpisahan po natin sa buhay ng ating Panginoong Jesus. Kung paano naging, ano ba yung mga naging karanasan niya nung tayo ay napunta dito. Ay, kung paano napunta ang ating Panginoong Jesus at naging tao. So, basahin po natin. Ang Diyos na walang hanggang anak ay nagkatawang tao kay Jesucristo. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay, ang katangian ng Diyos ay hayag. Ang kaligtasan ng sangkatauhan ay natamo at ang mundo ay hinadula. So, diyan mga kapatid, no, alam natin na ang Panginoong Jesus, ang siyang God the Son. Kumbaga, ang ating Diyos kasi ay omnipotent and omniscient. Kumbaga, ang ating Panginoon hindi siya hindi rin siya nabibilang dito isang mortal. Kumbaga, ang Diyos
hindi natin siya nakikita. Pero ang Panginoong Jesus, no, nagkatawang tao siya. Siya yung binigay sa atin upang itubos tayo sa kasalanan. Sa pamamagitan niya, nung naging tao ang anak ng Diyos, bilang si Kristo, no, naging siya, siya yung nagbigay ng katangian ng Diyos. Kumbaga, nung nakilala si Jesus, no, pinakita niya kung ano bang meron katangian ng Panginoon Jesus. Ang ating Panginoong Jesus, di ba, kung ating napagbabasa or kung may idea tayo, kahapon or kagabi, or kung na-share natin, na ang ating Panginoong Jesus, no, tinanggap niya lahat ng bagay ng mga tukso, gayon din ay hindi siya gumanti ng physical. Hindi porque na alam ng Panginoon na siya ay Diyos, no? Hindi niya sinira yung ganong gawain. Pero ang ating Panginoon, hinayag niya yung kabutihan, yung pagmamahal, ano ba yung mga katangian ng Diyos, pagiging humble, yan, yung pag-ibig niya sa mga tao, yan, mga kapatid. Yan yung hinayag ng ating Hesus Kristo nung siya ay nabubuhay bilang tao. At gayon din, ang ating Panginoong Hesus Kristo, no, pumunta siya sa atin dito upang tayo iligtas sa ating state. Kumbaga kasi ating buhay ngayon, di ba? Tayo makasalanan. At kung hindi dumating ang ating Panginoong Hesus, ay hindi tayo maliligtas at hindi tayo magkakaroon ng reconciliation or pagkakaroon ng anong Tagalog na reconciliation? Ayan, pagkakasundo. Sorry po mga kapatid. Ayun, hindi tayo makakapagkasundo sa ating Diyos Ama kung wala ang ating Panginoong Jesus. Yan. Sige, next na po. Yan. Sabi diyan, magpakailanman tunay na Diyos. Siya ay naging tunay ding tao. Si Jesus na Kristo, siya ay pinaglihi na banal na spirito at pinanganak ng Birheng Maria. So, yan, naranasan ng ating Panginoon na ipanganak dito sa mundo. No? Pero, paano natin siya, kumbaga, isang himala. Kumbaga, ang ating Diyos kasi, di ba, or ang ating normal life, kapag tayo ay tao, kailangan ng isang or dalawang tao para magkaanak. Pero, dito mga kapatid, si Jesus Christ, no, nung nagkatawang tao siya, siya ay pinanganak ng Birheng Maria. Kumbaga, si Mary, wala siyang asawa. Kumbaga, doon pa lang sa paglilihim pa lang niya kay Jesus Christ, isa ng mirakulo at isang himala na walang sinumang tao ang siyang mapapanganak ng ganong sitwasyon. Next po. Yan. Namuhay siya at nakaranas ng tukso bilang tao. Ngunit perpektong nakatuparan ng katwiran ng pag-ibig ng Diyos. So yan, as I said kanina, nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesus. So siya, naranasan niya kung ano yung mga nararanasan ng tao, kung nasusugatan siya, yan, kung yung nasasaktan, nadadapa, gano'n. So lahat ng mararanasan ng isang tao ay naranasan ng ating Panginoong Jesus. Pero, ang ating Panginoong Jesus hindi nag-give up sa atin. Kumbaga, hindi niya sinira yung plano ng ating Panginoong Diyos na hindi siya magkasala. Kahit na ang ating Panginoong Jesus ay nasa state ng pagiging tao, mortal, no? Siya po ay pwedeng magkasala, mga kapatid. Pero ang ating Panginoong Jesus, pinili niya na tayo, na iniisip niya na kung siya magkakasala kasi, hindi tayo maliligtas. Ayun ang sakripisyo ng ating Panginoon, na kung saan tinis niya lahat ng tukso, lahat ng sakit, upang tayo ay maligtas at maihayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sige, next po. Sa pamamagitan ng kanyang mga himala, ipinakita niya ang kapangyarihan ng Diyos at pinatunayan bilang ipinangakong Mesayas ng Diyos. So,
nung siya ay nabubuhay, ang ating Jesus, no, marami siyang mga mirakulong ginawa, mga himala, no? Siya ay nagpagaling ng mga may sakit. Yan, yung mga naniniwala sa kanya, gumagaling, mga kapatid. Sa yung himala. Gayun din, kung ating napakinggan na merong binuhay ang ating Panginoong Jesus na isang patay na yung kanyang kaibigan na si Lazarus. Yan. Isang himala din yun na pinatunayan niya na siya ay isang Diyos na walang ibang makakagawa lang kundi siya lang. Doon pinatunayan niya na isa siyang pinangakong Mesayas ng Diyos. Sige, next po. Yan. Nagdusa at namatay siya ng kusang loob sa krus para sa ating mga kasalanan at sa ating lugar. Nabuhay na muli mula sa mga patay at umakyat sa langit upang maglingkod sa makalangit na sanktuaryo para sa atin. At dito nga, no, para ma-fulfill yung gawain at yung plano ng ating Panginoon, no, tiniis niya yung mga sakit ng dusa. Siya ay nakaranas siya ng kamatayan. No? Sino ba ang gustong mamatay? Diba mga kapatid? Kung isipin natin, kung ikaw ay Diyos, no? Kailangan mo pa bang makaranas ng ganung pangyayari? No? Kumbaga, ikaw na yung gumawa sa mga ito, pero bakit ko pa kailangan makaranas ng ganyan? Pero ang ating Panginoon Jesus, no, grabe yung pagmamahal niya sa atin, na hindi niya tayo kayang iwanan, na hindi tayo makasama niya sa huli. No? Kanyang tinis lahat at para tayo ay matubos, siya ay kusang loob na nagpako sa krus at namatay. Pero huwag tayong malungkot doon, mga kapatid, dahil ang ating Panginoon ay nakaranas muli ng pagkabuhay. Kumbaga ang ating Diyos, pagkatapos niya mamatay, meron pa siyang plano or gawain pa siya na kung saan siya ay umakyat sa langit upang maglingkod sa sanktuaryo para sa atin. So ating Panginoon nangako siya sa atin na tayo babalikan. Basta tayo maniwala at manindigan sa ating Panginoon. At tayo ay makakasama niya sa langit na bayan na kanya inihanda para sa atin. Sige, next po. Yan. So siya ay muling darating sa kalulatian para sa huling pagliligtas ng kanyang mga tao sa pagpanunumbalik ng lahat ng bagay. So ayan nga, yung pangakong binibigay sa atin ng ating Panginoong Jesus na kung saan tayo ililigtas ng mga tao basta tayo ay kumapit at maniwala sa Kanya at sa pag-ibig ng ating Panginoon. Sige, next po. Ayan. Si Kristo ang hari. Ang kaharian ng kaluwalhatian sa pagtanggap kay Jesucristo bilang ating tagapagligtas, maaari tayong maging mamamayan ng kanyang kaharian ng biyaya. So, mga kapatid, sa gabi nito, nawa sa ating pag-aaral, pag-aaral tungkol kay Jesucristo ang ating Panginoon, nawa ay matanggap natin na siya ay tagapagligtas. Dahil ang ating Panginoon, binigay niya yung buhay niya para sa atin upang tayo ay makasama niya. Ito'y binibigay niya sa atin ng free, no, libre. Ano ba naman tayo kung hindi natin tatanggapin ang ating Panginoong Jesus? Diba? Ang ating Panginoong Jesus, gusto niya tayong makasama at maghari at makaranas ng biyaya doon sa kalangitan. So, next po. At nakaharian ng kalulatian sa kanyang ikalawang pagdating. So, tayo ay kumapit sa pangako ng ating Panginoon sa ikalawang pagdating niya ay tayo ay makakaranas ng kaharian na kanyang ikalawang. Sige po, next po. Sa ating harapan ay nakalatag ang isang buhay na walang hanggang mga posibilidad. Sige, next po. Ang buhay na inaalok ni Kristo ay hindi isang buhay na puno ng kabibuan at nagkalat ng mga pag-asa at pangarap. Sige, next po. Kundi isang buhay ng paglago ng isang matagumpay na paglakad kasama ang tagapagligtas. So tayo mga kapatid, tonight nawa sa maikling pagkwento ko ng buhay ng ating Panginoon, kung paano siya nabuhay dito sa mundo at kung ano ang mga naranasan niya. Nawa mga kapatid, panalangin natin na ito'y ipaintindi sa atin na maranasan natin yung pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. At
Nawa sa gabing ito, ay matanggap natin na ating Panginoong Jesus ay ang ating tagapagligtas. Dahil tayo, makasalanan tayo. Kung wala ang ating Panginoong Jesus, ay wala tayong mararanasan na ganung bagay na pag-asa natin. So, tonight, sa akin, tapos na po yung pagkukwento ko regarding sa story of Jesus. Ngayon, dadako na po tayo sa ating Discovery Bible Study. Dito po natin mapag-aaralan at mapagbubulay-bulay kung paano ang ating Panginoon naging tagapaglikha at gayon din ang tagapagligtas. Ngayon, tatawagin ko na po ang ating facilitator para manguna. Ayan, salamat po Brother Joey. Ngayon po ay mag-proceed na po tayo ulit sa ating pong Discovery Bible Study. Ang ating pong topic na pag-aaralan sa gabing ito ay matatagpuan po sa John chapter 1 verses 1 to 18. So, ngayon po ay pong babanggitin yung mga magpapacilitate po ulit per group. Para po sa 12 years old below, nandyan po ulit si Teacher Nicole. Ayan. So, dito po tayo. Para naman po sa 13 to 19, ang magpapacilitate po sa inyo ay si Teacher Pia. Si Pia. Ayan. At sa 20 to 25 years old naman po, ang magpapacilitate po niyan ay si Brother Rapram Perez. Dito po tayo ulit. At sa 26 and above po, ay doon po ulit tayo dito sa left ko, sa may dulo po. So ayan, create na po tayo ng circle po natin per group. At akin po tinatawagan ng mga magpapacilitate na puntahan na po natin yung group nyo. Pa-next po ng PowerPoint. Para po muli sa proseso, ayan, number 1 po, huwag po natin kakalimutan mag-pray. Kahit short prayer lang po, hingin po natin yung gabay ng Holy Spirit para po sa pag-aaral natin. At muli po, babasahin ng bawat miyembro ng grupo yung mga verses para malaman po natin yung kung ano yung kwento. So sa question po, simple lang sa question. Yan, so nandyan po muli yung ating mga question and po titignan natin after po natin mabasa yung story na binasa po natin at doon na po tayo magkakaroon ng sharing. So ayun po yung mga question.
ay kung paano siya nagsalita, nakatama, nakakalayain, pero Jesus, hindi niya pa rin tayo, nakakawalay, nakakawalay. Pagkatapos, kilalanin ulit siya kayo po naman. Sino gusto mag-pray? Mga bibigay na rin po sa buhay ay nasa tao natin. Ilaw. Kain na pa rin po sa pagsi, nagpapapamukha sa ilaw. Ginawa natin, kaya nga, ang scripture dito ay ipinangalan sila sila. Di sa kalooban ng laman, di sa kalooban ng tao. Sila. Pinanganak sila doon. Sa kalooban ng laman. Or hindi sila sa kalooban ng tao. Nagkatawang tao ang salita. Siya yung salita. Nagkatawang tao. Ano siya iba siya katulad karate may parang stop talaga. Pero dito, parang ano siya, parang gano'n. Nilalahat mo kami yung pero let's start with paano ba natin kumenta. So, ngayon, sa first natin, na-emphasize ang sabi dito na ang salita ay ano yung hinahayaan mo yung pagkatao. Siya ay sumasadyos ng sabihin ang lahat ng bagay na sa mga verses na yan. Sabihin ay lahat ng nakakatalangan ano yung saktong nakakatalangan siya. Sabihin ko lang ano siya kasi sabihin ang pasimula ay nilalang yung sa mga tao at yung salita ay yan, yung verse na yan ang verse
John D. introduce kayo ng Jesus. Siya talaga Diyos. Tungkol sa mga tao.
yung ama. Bumibili kahit anong sapaw sa mga mas madalas talaga ay yung iwan. Ano, parang paggabi, madilim. Pero dahil merong buwan na cover pa rin yung buwan, yung gabi, nang may iwan.
Pag-adik sa natin. Pero yung Holy Spirit simula ang kasi yung everything wala tayo, wala lahat kahit sa kanyang salita. Ngayon, dito sa yun yun, nandun ko din Diyan,
Meron. Pero meron pa rin mga tao na hindi tanggap din pa rin. Na ano yun, pumunta siya sa lugar na yun, siya yung gawa, pero hindi siya pinapilakaw, siya yung gawa. Kasi yung siya ay pumunta sa kanyang sariling bangka, hindi siya yung gawa. Yun, hindi siya pinagawa ng kanyang sariling. Napaganda na ako. Okay tayo sis. Ano
Tignan ko yung hapon. Yun. So, sana, dyan, ay ang passage na pinahayag na sa atin na Diyos ang salita. So, siya yung pinagmula ng ating buhay. Siya yung ating lahat. So, taglay na yung mga buhay. And tayo mga mananampalataya ay dito. Patuloy na inaalok ng Panginoon para maranasan natin ang makampalataya. Si ano? Si Pamela, si Ate Drago. Pwede na kayo doon magpo-profession. Ate mo yan. Bukas sabi sila magpulit ha. Mamiss nila yun. Ganda ngayon kasi kung si Jan, basahan nyo na lang sila si Jan. Kasi talaga kapag Ayan, kumatapos na po ang lahat. So wala po munang uwi mga kapatid. Balik po tayo sa dati natin pwesto, sa kinaupuan po natin. Hindi pa po tapos yung program natin mga kapatid. Akin po tinatawagan ng rugby youth na pumunta dito sa Apil Song. Apil saan kayo? Isa pa kayo ng mga kaya? Hello. wala pala. Hello.
nang magwawakas itong mundo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakalipa. Nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapdi, Kanyang tinitiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Sa langit at lupa ay ating makikita mga palatandaan, malapit nang magwawakas itong mundo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakalipa. Nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapdi, Kanyang tinitiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Magpasya ka ngayon habang may panahon. Alin lang ay pamilya, ang pinto ay biglang magsara. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakalipa. Nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapdi, Kanyang tinitiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Tayo po'y tumayo para sa ating panalangin. Makita namin yung Diyos na nasa taas ng mga kalimitan. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat at pagbibigay niyo sa amin ng katulong, Panginoon. Papuri pasasalamat sa inyo, Panginoon, sapagkat sa gabing ito ay marami po kaming natutunan tungkol sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pagbibigay ng biyaya at pagbibigay ng buhay sa amin, Panginoon. Nararanasan namin ang pag-ibig ninyo, Panginoon. Nawa sa gabing ito, Panginoon, ay may sa puso namin, Panginoon. Matanggap namin na merong isang Diyos, Panginoon, na siyang nagbuwis ng buhay para sa amin, upang makasama namin sa kanyang ikalawang pagdating. Panginoon, maraming salamat at patuloy na inyo itong pinapahayag sa amin, Panginoon Diyos. At nawa ito ay aming maging gabay namin, Panginoon, lalo ang aming buhay ay pinagkaloob niyo sa amin. Sa gabing ito, Panginoon, sa aming kakainin mga pagpapala, ay naway niyo itong bendisyonan, Panginoon. Naway ito'y magbigay sa amin ng kalakasan. Ngayon din, Panginoon, sa aming pag-uwi mamaya ay inyong kaming ingatan sa aming pag-uwi. Maranasan namin yung kaligtasan at kapayapaan sa aming pag-uwi. Maraming salamat, O Diyos, sa pagkakataon muli. Patuwag kami, O Diyos, sa aming mga pagkulang at pagkakasala sa Panginoon. Amen.